Makikipagtulungan naman ang Moro Islamic Liberation Front sa mga militar para mabigyang kaligtasan ng mga boboto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Isang quick response team din ang kanilang binuo na magbibigay seguridad sa mga polling precincts. Alamin natin ang balita kay Odessa Cruz. Odessa? Yes, Reg, magkatuwang na magbabantay ang militar at mga sundalo ng Moro Islamic Liberation Front sa halalan bukas upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga boboto lalo na sa mga lugar na high risk ang security sa BARM. Ayon kay 6th Infantry Division Deputy Commander Brigadier General Patricio Ruben Amata, ang acting chair ng GPH-MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, nagbuo ang MILF at militar ng quick response teams na mangangalaga sa seguridad ng mga voting centers. Sila ang agarang magre-responde sakaling may mangyaring gulo sa actual na botohan. At ayon kay General Amata, may karapatan din silang mag-aresto at magpatupad ng batas sa mga manggugulo sa eleksyon. Sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding na kamakailan ay parehong nilagdaan ng dalawang panig, masisiguro ang proteksyon ng mga botante sa panahon ng botohan. Dagdag ni General Amata, dapat ding masunod ang mga probisyon sa nilagdaang Army-MILF MOU upang mapangalagaan din at hindi ma-violate ang kasunduan kaugnay sa ceasefire mechanisms, gayon din ang mga pulisiya ng COMELEC sa pagsasagawa ng eleksyon bukas. Odessa, medyo mainit ang mata pagdating dyan sa bahagi ng BARM. Pero kamusta ang sitwasyon ngayon dyan? Kalmado naman ba? At wala masyadong kaguluhang nangyayari sa pagitan ng mga magkakalabang kampo ng mga tumatakbo sa politika? Yes, Reg. Bukod nga doon sa nangyaring gulo sa Pandag kahapon, ay under control naman ng mga militar at ng PNP ang mga areas na ito, lalo dito sa Maguindanao del Sur. Dito sa Maguindanao del Norte ay wala pa naman tayong namomonitor pa ng mga gulong nangyari. Ngunit ayon nga sa military, sa 6th Infantry Division, ay handang-handa sila na maaksyonan ang mga threat groups na sakaling manggugulo. Marami na ring mga batalyon ng militar, katuwang na rin yung 6th Marine Battalion Landing Team na nagbabantay ngayon sa iba't ibang bahagi ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, lalo na yung mga nailagay sa red category ng mga high-risk area. Odessa, gusto kong malaman, sapat ba yung bilang ng mga teachers na magsisilbing electoral board members sapagkat karamihan ng mga tinrain na mga miyembro ng PNP at AFP na posibleng maging miyembro ng electoral board member ay dyan din dinala. Naka-standby din ba sila kung sakasakaling kulangin o kapusin sa bilang ng mga teachers na magsisilbi? Yes, Wedge. Ang mga teachers ng magsisilbi sa eleksyon ay available sila na magsilbi bukas. Ngunit sakaling mag-back out nga ang mga teachers mula dito, ay merong naka-standby na higit 3,000 na mga trained Special Electoral Board, ang PNP, para magsilbi sa eleksyon sakaling magkagulo nga at mag-back out itong mga teachers. Meron din mga naka-standby din na mula sa Army sakaling may mangyari pang gulo ay handa ring tumulong ang mga miyembro ng 6th Infantry Division. Alright. Maraming salamat sa komprehensibong pag-uulat, Odessa Cruz, mula dyan sa may bahagi ng BARM.